Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Gagawa ulit tayo ng prediction para sa chapter 1110 ng One Piece. Marami-rami din kasi ang nangyari sa nakaraang chapter at ramdam ko na sa next chapter, ito na yung isa sa pinakamahalagang chapter sa One Piece. Ano-ano kaya ang mga mangyayari? Samahan nyo ako alamin. Pero bago yun ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano? Simulan na natin. Let's go! Ang dami nga nating mga nasaksihang eksena sa mga nagdaang mga chapter. Ang pagdating nga ng mga giant, pag-reveal na si Bonnie pala ang pinaka-commander ng mga pasipista, pinakilala na din ang iba pang mga vice admirals, ang papalapit na pagtakas ng mga bida natin, pagkikita ni Bonnie at ni Nika, pangbubugbog ni Luffy kay Saturn at Kizaru at ang nalalabing oras ng pinakamatalinong tao sa mundo na si Vegapunk, na hindi natin alam kung buhay pa ba to o talagang deads na. Sa nakaraang chapter, nakita natin na si Luffy nga ay medyo seryoso na kasi nangamba na siguro to sa kahihinatnan ni Vegapunk. Hindi din kasi dapat sila magtagal sa isla dahil si Vegapunk nga ay nanganganib at sinisikap niya na mapatumba itong si Kizaru at itong si Saturn. Pero ang pinaka-highlight nga ng chapter ay yung i-announce na ni Vegapunk ang plano niya na gawin o pagre-reveal sa dapat malaman ng mga tao sa buong mundo. Nag-aantay na nga lang sila ng mga minuto para makapaghanda ang lahat sa mensahe ni Vegapunk. Dumating din syempre ang iba pang mga Gorosei para pigilan itong mangyayaring revelasyon na magpapagulat sa buong mundo. Yan ang mga nasaksihan natin sa mga nagdaang chapter. Ngayong parating na chapter kaya, ano ang mga posibleng makikita natin? Alamin natin yan. Sa mga nagdaang chapter nga ay nakita natin doon ang pagkikita nila Franky at ng mga giant ng Elbap na si Dory at Brogy. Hindi nga din kilala ng dalawa na to itong si Franky dahil nga neto lang nila nakita si Franky at wala yung mukha niya sa mga wanted poster ng Straw Hat. Dahil nga itong si Sunny ang nakalagay sa wanted poster ni Franky. Anyway yun nga, nagkita na ang mga bida natin. At meron ngang nasabi dito itong dalawang giant na nagpaisip sa akin. Sinabi nga nila na itong si Vegapunk daw yung nakikwento sa kanila nung scholar. Nang makita ko to na sinabi nung dalawa yon ay sino yung scholar na sinasabi ni Dory at Brogy. Ang unang-una na nasa isip ko dito ay si Saul na siyang nangangalaga ngayon sa mga libro ng Ohara. Pero pwede din na hindi lang si Saul yung scholar na sinasabi nitong mga giant. Pwedeng may mga nakaligtas pa na scholar at pumunta sa Elbap. Kaya naisip ko na baka sa next chapter ay ipakita kung sino yung mga scholar na sinabi nitong si Dory at Brogy. Saka kasi ramdam ko na yung paparating na chapter ay dito magaganap yung flashback patungkol sa buhay ni Vegapunk at sa mga nagawa niya sa mundo. Dahil nga patapos na ang arc at dahil sa napakaraming nangyayari ay itong si Kizaru nga hindi pa din natin makikita kung nagbago na talaga kasi maraming pagkakataon ang sinasayang niya na pwede niyang iligtas o tulungan yung mga kaibigan niya pero hindi pa din ito ginagawa yung dapat gawin dahil sumusunod pa din siya dito sa demonyong si Saturn. Pero napansin ko na unti-unti nang nadudurog si Kizaru. Bakit? Kasi bawat pag-atake niya sa mga kaibigan niya ay hindi na nga tumitingin si Kizaru. Lagi na lang siyang nakapikit at mukhang pagod na din yung isip nito. Sumusunod na lang siya dahil nga siya ay isang admiral ng Marine at napaisip ako na hindi magtatagal o nitong magdadaan na chapter ay babaliktad na si Kizaru. Lalo na itong si Vegapunk ay critical na at sa mga sasabihin nitong katotohanan na pwedeng hindi pa alam ni Kizaru. At posibleng ito yung mag-trigger kay Kizaru na bumaliktad na at tulungan yung mga kaibigan niya, lalong-lalo na itong si Bonnie. At dahil nga may nakakagulat na pangyayari tayong nakita sa nakaraang chapter dahil dumating na nga dito ang apat pa ng miyembro ng Gorosei. Kasi nga nangamba na ang mga ito sa gagawin ni Vegapunk na pag-reveal sa mundo kung ano ang dapat malaman ng mga tao. At hindi ito magandang pangitain na makita ng sama-sama yung mga Gorosei dahil si Saturn lang mahirap talunin. Dahil nga naghihil ito ng mabilis, paano pa kaya kapag lima na yung Gorosei na kalaban ni Luffy? Pero hindi yan problema para kay Luffy dahil nararamdaman ko na dito mag-uumpisa yung tunay na laban sa Egghead Island. At may naisip ako na posibleng sikretong plano ni Vegapunk para sa mga demonyong Gorosei na to. Medyo nabahala tayo sa nakita natin sa nakaraang chapter na dumating na nga yung iba pang mga Gorosei. Nakita din ni Luffy yan at nagulat nga siya na syempre napaisip tayo na paano matatalo ni Luffy yung limang Gorosei. Si Saturn nga lang ang hirap matalo. Ang naisip ko nga dyan, kaya ni Luffy yung dalawang Gorosei. Kasi si Saturn napipigilan niya kahit na nakaka-recover agad. Pero paano yung tatlo? Dito na nga natin isasali itong mga pwedeng tumulong kay Luffy. Unang-una itong si Dory at Brogy. Alam natin na malakas tong dalawa. At sa mga giant na andon sa isla, silang dalawa yung pinakamalupit at hindi biro tong mga to na alam din natin na papunta na sila doon sa lugar kung nasan si Luffy ngayon. At sa next chapter, malamang ay magkikita na itong dalawang giant at si Luffy. Okay, may dalawang katulong na si Luffy sa
laban. Pero may idadagdag pa tayo dyan. Huwag natin kalimutan itong ancient robot na gumising. Hindi natin malalaman kung lilitaw o hindi, pero asahan natin na baka biglang umatake na lang yan sa di inaasahang pagkakataon, at malaking tulong talaga tong pagdating ng ancient robot dahil 5 Gorosei yung haharapin ni Luffy. At malamang na yung mga yon ay nag-heal din ng mabilis, kaya kailangan ni Luffy ng makakatulong para tadtarin ang atake itong mga Gorosei. Okay na ba yung lineup? Luffy, Dory at Brogy at itong ancient robot laban sa 5 Gorosei. Sa tingin ko, pwede na, pero mas okay kung 5 versus 5 ang laban. Sino nga ba ang panghuli na posibleng sumali? Si Sanji, pwede, pero may priority siya. Si Vegapunk. Si Kuma, hindi din pwede. Dahil nandun na yon sa safe place. Kaya sino? Isa lang naman ang naiisip ko at naiisip nating lahat na bumaliktad na at kumampi na kila Luffy, si Kizaru. Posible nga ba to? Malamang masaksihan na natin. At nasabi ko na yan kanina, ang pinakadahilan ni Kizaru. Kaya magandang lineup yan kapag nagkataon na mangyari 5 versus 5. At itong laban na to, yung totoong gera na mangyayari sa Egghead Island. At dito ko na nga din ipapasok yung huling naiisip ko para sa paparating na chapter, na yung makikita natin sa next chapter ay flashback nga ni Vegapunk at kung ano yung mga ire-reveal niya. Kung baga ito yung huling habilin ni Vegapunk. Paano ko nasabi yan? Ayon din ito sa mga nakita natin na tinamo ni Vegapunk at delikado na talaga yung lagay niya. At sa mga nakaraang chapter nga ay nung lumabas yung video record ni Vegapunk, sa isang screen ay may nakalagay din dito na parang flatline. At makikita natin dito na mahina na yung pulso ni Vegapunk. Kaya maghanda na tayo sa mga masasaksihan natin dahil baka next chapter o susunod pa ay mga last chapter na ni Vegapunk. At mukhang tama yung nasabi ni Shaka kay Dragon na malapit na nga siyang mamatay. Si Shaka namatay, si Vegapunk mamamatay pa lang. Pero ito na nga, ano nga ba yung mga posibleng makita nating ire-reveal ni Vegapunk sa live broadcast niya? Maraming nakaabang sa mensahe ni Vegapunk at ilang saglit na lang ay masasaksihan na yung mga dapat malaman tungkol sa mundo ng One Piece. Ano yon? Unang-una, si Joy Boy ay bumalik na. Alam ng karamihan ng mga tao o nilalang sa mundo ng One Piece kung sino si Joy Boy. Na syempre, dito na nga din niya sasabihin na si Luffy ang bagong Joy Boy. Napakalaking balita niyan, yung Ancient Kingdom at yung mga pag-aaral ng mga scholar sa Void Century. Yung sakripisyo ni Kuma at kung bakit may mga pasipista ngayon sa buong mundo. Syempre, yung korupsyon ng world government at mga kalokohan nila. Mga di makataong gawain ng mga miyembro nito. Ang Gorosei na sinasabing mga Diyos pero mga demonyo pala. Malamang si Im din sabihin ni Vegapunk dito na may talagang hari na namumuno sa buong mundo. Hindi totoo yung empty throne na yun. At syempre, sasabihin din dito ni Vegapunk yung kayamanan na iniwan ni Joy Boy sa Last Island na Laptail. Ito nga yung One Piece. Naku po, kung marereveal lahat yan ay naku, lahat ay magugulat at mababago ang history ng mundo at magkakagulo sa Marijoa. Lalo na itong si Im at yung mga Gorosei na pumunta sa Egghead. At oo nga pala, nasabi ko kanina yung sikretong plano ni Vegapunk kaya ginawa niya yung broadcast. Ito nga yung naiisip ko dyan. Ginawa ni Vegapunk yung broadcast na yan para sa dalawang dahilan. Una ay yung mga impormasyon na dapat malaman ng mga tao sa mundo. At pangalawa, papupuntahin niya yung ibang Gorosei sa isla at ipapakita kung ano yung totoong itsura ng mga yun. Ano nga ba yun? Ito nga yung mga malademonyong anyo ng 5 Gorosei. Magandang hakbang ba yung gagawin ni Vegapunk? Para sa akin, oo. Napakatalino talaga ni Vegapunk. Para bang pinipikon niya yung mga Gorosei para pumunta mismo sa Egghead Island. Saka pang bawi na lang ba sa lahat ng kahayupan at kasamaan na ginawa ng mga to sa mundo at dapat malaman ng lahat ng tao o ibang nilalang na nabubuhay sa mundo na ganun yung itsura ng nagpapatakbo o namumuno sa world government. Na yan yung magiging balita na magpapagulat sa buong mundo at sisira sa reputasyon ng world government at ni Im. Kung mangyayari yan, ang angas ng plano ni Vegapunk. Total, mamamatay din naman siya. Isiwalat niya na yung ganyang baho ng Gorosei. Tama naman yun. Magugulat na lang itong mga Gorosei na nakabroadcast yung itsura nila sa mundo. Nakaka-excite yan makita, lalo na yung laban na 5 versus 5. Sa lahat ng nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang mga pwedeng mangyari sa paparating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!